So ito na yung Nutrihydro. Ito yung Kiss. Ito yung organic A natin na walang, yung normal tubig lang ito sa flowing. At ito naman yung galing sa pond na tubig. So yung galing sa pond na tubig, makikita yung kabakyard, meron siyang nag-yellow siya. Compare dito, wala eh. Yung normal na tubig. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. Backyard, ang gagawin po natin ngayon ay try natin mag-compare po ng solution. So ito po ay katanim ni Marvin Baisa. Ito po ay yung Kiss solution na powder. So ito na lang yung natira. Subukan natin ito. The same source of water po. At saka itong isa ay gawin nating comparison. Ito po ay Nutrihydro. So hindi pa naubos, no? Subukan natin yung Nutrihydro versus kay Kiss katanim po kay Sir Marvin Baisa. And then mamaya ko ipakita ko sa inyo yung comparison din ng organic, no? And then tingnan natin kung gaano sila anong tawag nito, yung tingnan natin kung ano yung difference po, kung gaano po ka laki yung difference po. So gagawin natin the same pH, itong dalawa the same pH and the same TDS, okay po, or ppm. So pareho po ito. So hindi ako magpo-foliar dito. At saka pareho din ng chelated iron ang gamitin natin. The same sukat. Walang foliar, walang fungicide, and then tingnan natin kung ano po yung result. And mamaya sa organic, i-explain ko din sa inyo kung ano yung difference ng dalawa na batch. Dalawang comparison po yung papakita ko mamaya sa inyo po. So susubukan po natin ito and then we will see po kung ano po yung result po ng dalawa. Para po sa inyo mga kabakyard, ano po yung pinaka the best, si Nutrihydro or si Kiss. So sa mga nakasubok na dyan, you can comment below po kung ano po yung pinaka mas saan po dito sa dalawa yung mas comfortable kayo, mas nakita nyo mas merong tipid or merong pagkakaiba or merong ginansya, no, or profit. So kayo na pong bahala, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano po ang magiging result po nito. So ayan po, nilagay ko na po yung una, yung Nutrihydro. And then yung Kiss kay Katanim, no? Katanim Ingenious Smart Solution. Check all po the materials po kung saan ko po yan nabili. Sa description po, lagay ko po doon lahat kung yung store na nabilhan ko po niyan ng mga solutions. So ito po yung magiging ano natin ka-backyard sample, Nutrihydro versus Kiss. So tingnan natin ito after few weeks, no, kung hindi natin ito gagalawin. Tingnan natin yung kanyang growth po. So ito namang isa, ito yung organic po. So yung water na gagamitin ko sa isa is yung water sa pond. Ito po yung water sa aking fish pond, isang balde. Ang water po sa isa ay water sa flowing. Yan. So ito naman po ay vermicast. Lagyan natin ng tig 1 kilo po. Vermicast 1 kilo each. So ano po ito, 6 heads po. So lagyan natin ng tagwa 1 kilo. So
So yan, after ay i-mix nyo lang po sa backyard. Mix nyo sa tubig hanggang sa talagang ma-extract yung nutrients ng vermicast. So ang bilihan po namin yan ay 300 per sack po dito sa amin. So we are still in part of experiment po sa backyard. Ang ingredients na hindi natin kalimutan ay ito. Hatiin natin ito 1.5, hatiin natin sila sa dalawa. Tag 750 ml. So ito ay tinatawag na fertilizer ng mga greens. Lahat ng green ay lagay ko sa isang drum at lagyan ng tubig. Or ang term ng iba tawag ito swamp, no? So ito yung liquid fertilizer rich in nitrogen. So hatiin natin ito sa dalawa, dun sa kabila at dito. Para sa ating organic lettuce. $750 ml each. So ulitin ko, pinagkaiba lang nila ka backyard ay yung water, kasi yung water ng isa ay water sa fish pond po. Pure po yung galing sa fish pond talaga yun, wala nang ibang halong water na na merong ratio pa or dilution. Wala na pong dilution po. Tingnan natin. So i-mix ko ito. Yung isa parang na-mix naman. So ito po. Pasensya na po sa boses ko sa backyard kasi iba po yung pakiramdam ko po, yung aking yung nose, pati dito sa aking tutunlan, no? Ibang-iba ngayon kasi napakainit. So pero patuloy pa rin tayo sa backyard kasi dito yung isa namin sa isang extra income namin ng asawa ko. So experiment lang tayo ng experiment. Kasi baka may makuha tayong maganda. So, doon tayo sa maganda. Tama po. Pangalanan natin ito sa backyard. Ito ay organic versus organic. Itong isa ay synthetic versus synthetic. And then, tingnan natin yung apat after maybe 30 days. After 30 days, tingnan natin. Kasi transplant ngayon eh. Tingnan natin after 30 days. Actually, May 18 ito mag-harvest sa May 18. So, tingnan natin kung ano yung growth nila, no? Yung pinagkakaiba ng kanilang growth. So, ilagay ko na. Ilagay ko na sa backyard. Para makita natin. So, ang ilalagay ko na variety ay pareho pa rin. Doon. So, meron akong tatlong Olmiti. Tatlong Olmiti. Yung Olmiti din dito sa kabila. Ito tatlo. Tsaka dalawang tawag ito Siberius. Isa na Gaugin. Yung Gaugin. Yung red na Gaugin ito. Yung experiment natin sa backyard. So meron tayong Nutrihydro versus Kiss Solution ni Katanim. And then versus Organic A. Yung Organic A natin ay ang water ay galing sa flowing natural water. At nilagyan natin ng 1 kilo, 6 heads, 1 kilo ng vermicast. And then 750 ml na liquid fertilizer or swamp, no? Swamp liquid fertilizer. And then dito sa Organic B ay tubig ng pond, fish pond. So yan yung mga dumi ng mga isda. Plus 750 na liquid fertilizer or swamp. And then plus vermicast na 1 kilo. So 1 kilo vermicast, 1 kilo vermicast din dito. Ang pinagkaiba lang nila ay yung water.
So, see you in after few days. So, ayan po ka-backyard, mga 10 days na po ito after ko po na transplant. So, ito kayo na po humusga, no? Ito po yung Nutrihydro. So, yan na po yung resulta ng Nutrihydro natin. So, ito yung KISS, Katanim Ingenious Smart Solution ni Marvin Baisa, no? So, walang foliar po ito. Nilagay ko lang the same pH, the same ppm. Ito yung flowing water organic from the flowing na merong 1 kilo na vermicast at saka 750 ml 750 ml na swamp, no? Yung sa swamp fertilizer. Ito naman yung water galing sa fish pond at saka 1 kilo of vermicast at 750 ml of swamp fertilizer. So yung result niya medyo halos pareho. Yung sa organic both, this is 10 days after. At saka ito rin synthetic natin, no? So makikita nyo ka-backyard, hindi naman ganun kalayo ang difference, pero makita natin after 30 days nito kung gaano kalaki yung difference po. So ito yung Nutrihydro natin, no? Walang foliar. Okay po, walang foliar ito. So Nutrihydro, maganda din, no? Maganda po yung Nutrihydro tubo. Ito po yung KISS natin. The same ppH, the same pH and the same ppm. So ito po yung ating KISS. Ito po yung organic natin, ano? Sana nasunog siya sa sobrang init pala, oh. So ito yung KISS natin. Ay, KISS, no, ito yung organic A. Ito yung tubig galing flowing na merong binahayan tayo ng uod, ah. Ayan, oh. Ang Gaugin. So ito yung water niya lang ay gikan sa flowing, so kailangan na ng additional. Kita nyo yung roots, oh, napaka white po compare dito kay Katanim KISS. Ito po parang mainit yata, ah. Madami yung ugat nila. Itong sa Nutrihydro mas madami yung ugat. And then ito ay organic A, 750 ml na liquid fertilizer, yung swamp, at saka 1 kilo na vermicast. Ito naman yung kita yung difference, oh. Oh, napakadaming dahon, napakaganyan siya. Ang tubig po nito, ang kaibahan ay tubig galing sa pond, and then 1 liter 750 ml of liquid fertilizer swamp, and then 1 kilo of vermicast. So kailangan na siyang i-mix ulit. So yan po for this 16 days after transplant. So ito na yung Nutrihydro. Ito yung KISS. Ito yung organic A natin na walang, yung normal tubig lang ito sa flowing. At ito naman yung galing sa pond na tubig. So yung galing sa pond na tubig, makikita yung ka-backyard, meron siyang nag-yellow siya. Compare dito, wala eh. Yung normal na tubig. Ganda naman yung Gaugin. Ganda yung ating Olmiti. Alimambo pala ito. Oh, Olmiti ito. Olmiti. So ito na po mga ka-backyard. Ito po ay 42 days na po sila. So harvest po ito sa
sa May 18, 45 days. So ito yung Nutrihydro, kaya lang na ubusan ng solution. So refill tayo mamaya. Kaya medyo nagkaano sila kasi naubusan. Dahil si mama lang dito natira. So ito naman si Kiss, 42 days. So amazing. Ito yung ating organic. Compare mo sa kanila. Kita niyo yung dahon, napakalapad po. Ito yung flowing yung water. So kita niyo yung ating Olmite. Yan. Ang ganda. Kung makita niyo yung roots niya, napaka-white po nito. Compare mo sa Kiss. Commercial. So, ang itong isa, ito yung sa pond yung water. Medyo yellowish lang talaga siya konti. Yung growth niya, yung iba, yung ating Olmite, maganda din. Yung Gauguin natin, okay din. So, kita niyo yung sa baba niya, yung roots. Wow. Sa tingin niyo ka backyard, mag-organic na ba tayo? You can do it po. It's just an experiment, no? Experiment ko lang po ito, tsaka kita ko na meron pong kaibahan. So makikita nyo itong commercial, yung Olmite natin napaka-green po. Yung sa ating organic medyo hindi masyadong green yung kulay. Pero malaki. Kita nyo, kung kukunin ko ito, yan po siya. Yung Olmite. Hindi masyadong green yung kulay compare nitong isa sa Kiss at saka sa Nutrihydro. So, yan po, pinapakita ko lang sa inyo ka-backyard na posible po ang organic. Yan organic. Kita nyo, napakalaki yung Tiberius natin. So, soon po, organic na po tayo. Kaya, binabahagi ko lang po ito sa inyo. Kasi libreng kalaman po ito. So, libre po ito. Kayo na pong bahala kung ipagpatuloy nyo or gagayahin nyo or mag-ano pa kayo ng experiment. Kasi meron akong experiment dito ka backyard. Yan po, meron pa ako mga experiment ng mga organic. So, titingnan ko kung ano talaga yung the best po na mixture ng ating organic po. So, yan po, and God bless you. Subscribe to my channel. Until next time. Thank you for supporting po Backyard Farming.